Ako si Dr. Jose Sandoval at sa mahigit 3 dekada na aking inilaan sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda, nais kong talakayin ang isang paksa na madalas ay nababalot ng katahimikan ngunit may malalim na epekto sa kalusugan at kagalingan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Hindi ako narito upang takutin kayo, kundi upang magbahagi ng napakahalagang impormasyon, gabayan kayo at marahil mailigtas pa ang inyong buhay. Nakita ko na ang napakaraming kalalakihan na nagdusa dahil sa mga bagay na hindi nila alam. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento na naglalarawan nito. May isang lalaki, si Mang Cesar, 72 taong gulang, retirado na nasa mabuting kalusugan. Nag-golf pa nga siya minsan sa isang linggo. Ngunit isang umaga, natagpuan siya ng kanyang asawa na bumagsak sa sahig ng kanilang silid-tulugan. Ang sanhi ng pagkamatay ay hindi atake sa puso o kaya ay stroke. Ito ay isang tahimik at mapanganib na pagkakamali na nagawa niya habang nagsasalsal. Oo, tama po ang inyong narinig. Isang bagay na marami sa inyo ay ginagawa na sa buong buhay ninyo, isang bagay na pribado, pamilyar at tila hindi nakapipinsala, ay maaaring maging nakamamatay paglampas ng edad 60. Malamang nasabihan na kayo na ang pagsasalsal ay ligtas, natural at nakakabuti pa nga sa kalusugan, at totoo po iyan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nag-iiba na ang mga patakaran. Ang inyong puso ay hindi na kasing lakas ng dati, ang inyong mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing elastiko, at ang inyong nervous system ay mas mabagal ng tumugon. Ang mga gawi na dati tila hindi nakapipinsala ay maaari na ngayong maging parang mga bombang naka-timer. Maaaring hindi ninyo maramdaman ang mga babala, maaaring walang sakit, walang pulang bandera, ngunit sa loob ng inyong katawan, maaaring may tahimik na pinsalang nabubuo. Madalas itong nagsisimula sa ilang mga nakatagong pagkakamali. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 pagkakamali sa pagsasalsal na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki nang hindi nila namamalayan, mga pagkakamaling maaaring tahimik na magpahina ng inyong puso, makabara sa inyong sirkulasyon, makapinsala sa inyong prostate, at oo, magnakaw pa nga ng mga taon sa inyong buhay. Ngunit hindi ako titigil doon. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano itama ang mga gawi na iyon, kung paano bawiin ang kontrol, manatiling ligtas at panatilihing buhay ang inyong intimasya hanggang sa inyong edad 70-80 at higit pa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasalsal. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong katawan, pagpapanatili ng inyong dignidad, at paggalang sa mga taon na inyong pinaghirapan upang mabuhay. Ang katotohanan, karamihan sa mga lalaki ay hindi namamalayan na mali na pala ang kanilang ginagawa hanggang sa huli na ang lahat. Isa-isa ko kayong gagabayan sa bawat pagkakamali simula sa pinakamapanganib. Kaya't mangyaring makinig ng mabuti, dahil ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magpahaba ng inyong buhay. Ngayong nauunawaan na ninyo ang nakatagong panganib, isa-isahin natin ang 5 tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga lalaking higit sa 10 anyos habang nagsasalsal, mga pagkakamaling tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas, pumipinsala sa inyong puso, at maaaring magpaikli pa
ng inyong buhay ng walang babala. Simulan natin sa isa na nagdudulot ng pinakamatinding agarang diin sa inyong puso. Unang pagkakamali, pagpigil ng hininga o pag-ire habang nilalabasan. Ito ay isang bagay na hindi gaanong iniisip ng karamihan sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng nakasanayan. Nararamdaman ninyo ang namumuong presyon, naninikip ang inyong mga kalamnan, humihinto ang inyong paghinga, at sa huling sandaling iyon, ang buong katawan ninyo ay nag-iipon ng puwersa para sa kaluwagan. Tila normal ito, tila hindi nakapipinsala. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong reflex na ito, ang simpleng kilos ng pagpigil ng hininga at sobrang pag-ire habang nilalabasan ay maaaring tahimik na nagbabawas ng mga taon sa inyong buhay. Kita ninyo pagkatapos ng edad 60 ang inyong puso ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ang mga daluyan ng dugo na dati madaling bumaluktot ay mas matigas na ngayon, mas marupok. Ang kalamnan ng inyong puso ay mas vulnerable. Kaya kapag kayo ay umiire, nagkikimkim ng pinipilit ang inyong tiyan at nakakalimutang huminga sa mga huling segundo ng orgasmo, inilalagay ninyo ang inyong cardiovascular system sa ilalim ng matindi at biglaang stress. Ito ay parehong pisyolohikal na hirap na nararanasan ng inyong katawan habang nagbubuhat ng mabigat, ngunit sa kasong ito, pinalalaki ito ng pagka-excite, mataas na presyon ng dugo at paglabas ng adrenaline. Nagkaroon ako ng mga pasyente, mga lalaking nasa edad 60s at 70s na lumapit sa akin matapos makaranas ng paninikip ng dibdib, pagkahilo, kahit na himatayin pagkatapos mag-masturbate. Isang lalaki, si Mang Lito, 74 anyos, ay bumagsak sa kanyang banyo. Wala siyang kasaysayan ng problema sa puso, ngunit habang nilalabasan, napakalakas ng kanyang pagpigil ng hininga, kaya't nag-trigger ito ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo na pumutok sa isang ugat sa kanyang utak. Nakaligtas siya, ngunit halos hindi. Hindi na siya makalakad nang walang tulong. Hindi niya kailanman naisip na ang isang pribadong sandali ng kasiyahan ay maaaring magresulta sa permanenteng kapansanan. Iyon ang halagang binayaran niya at nakalulungkot, hindi siya nag-iisa. Ang pinsala ay madalas na nagsisimula ng banayad, maliliit na punit sa mga daluyan ng dugo, maliliit na yugto ng irregular na tibok ng puso, bahagyang pagbaba ng daloy ng oxygen sa utak. Wala sa mga ito ang nararamdamang mapanganib sa sandaling iyon, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay naiipon. Pinapagod nito ang inyong katawan. Pinaiikli nito ang inyong buhay ng tahimik, ng walang ingay. Kaya kung napapansin ninyong kayo ay nagkikimkim, umiire o nagpipigil ng hininga kapag nilalabasan, itigil ninyo. Matutong huminga habang nakararamdam ng sarap. Luwagan ang inyong mga kalamnan. Hayaan itong mangyari ng natural. Ang inyong katawan ay hindi isang makina. Kailangan nito ng kahinahunan, hindi presyon, lalo na ngayon. Ngunit iyan ay isang pagkakamali pa lamang. May isa pa, mas karaniwan at kasing panganib na ginagawa ng mga lalaki nang hindi man lang nila namamalayan. At karaniwan, itong nangyayari sa gabi kapag walang nakakakita. Ikalawang pagkakamali, pagsasalsal. Kapag kayo ay pagod na pagod, kulang sa tubig, dehydrated o mahina,
Madalas itong nangyayari ng tahimik sa kalaliman ng gabi kapag madilim ang bahay at hindi mapakali ang isip. Maraming nakatatandang lalaki, lalo na ang mga namumuhay ng mag-isa o tahimik na nakikipaglaban sa pagkabalisa o insomnia, ang bumabaling sa pagsasalsal hindi lamang para sa kasiyahan kundi para sa ginhawa, isang paraan upang maibaling ang isip mula sa sakit, isang paraan upang makatulog, isang paraan upang punan ang kawalan. Ngunit narito ang hindi napagtatanto ng karamihan: ang pagsasalsal kapag ang inyong katawan ay ubos na pisikal man o emosyonal ay hindi lamang hindi malusog. Maaari itong maging mapanganib. Sa edad na 60 ang kakayahan ng inyong katawan na makabawi ay lumiliit. Ang espasyo para sa pagkakamali ay kumikipot. Kapag kayo ay kulang sa tubig, kulang sa tulog, o hindi kumain ng maayos, kahit na ang bahagyang pisikal na pagsisikap ay maaaring mag-overload sa inyong nervous system. Ang mga organo, tulad ng puso at utak, ay nagiging mas sensitibo sa mga pagbabago sa presyon ng dugo, tibok ng puso at hormonal fluctuation. At ang orgasmo, bagamat maikli, ay nagpapadala ng mga shock waves sa buong katawan, nagpapataas ng adrenaline, nagpapakipot ng mga ugat, at nagpapabilis ng inyong tibok ng puso. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Tomas Tisteong, taong gulang, na pumasok sa aking opisina na may mga pasa at nanginginig. Nahimatay siya sa kanyang banyo pagkatapos mag-masturbate sa kalagitnaan ng gabi. Walang alak, walang droga, pagod lamang at mababang asukal sa dugo. Tumama ang kanyang ulo sa lababo habang bumabagsak. Nagpakita ang scan ng bahagyang pagdurugo sa utak. Nakaligtas siya, ngunit halos hindi at lahat dahil pinilit niya ang kanyang katawan, gayong ito'y sumusuko na. Ang halagang binabayaran natin sa pagbabaliwala sa mga senyales ng ating katawan ay hindi laging agad-agad, ngunit ito ay naiipon. Ang mga sandaling ito ng pagpupumilit kahit pagod na ay tahimik na sumisira sa inyong panloob na katatagan. Pinahihina nila ang inyong cardiovascular resilience. Nag-aambag sila sa pagkahilo, irregular na tibok ng puso at nabawasang daloy ng oxygen sa mahahalagang organo. Ang pinsala ay dahan-dahang naiipon ng tahimik. Maaaring hindi ninyo nakikita ang panganib sa ilang minuto ng panggabing kaluwagan, ngunit nararamdaman ito ng inyong katawan. At kapag ito'y halos wala ng laman, ang dagdag na stress na iyon ay nagiging banta, hindi benepisyo. Kaya narito ang katotohanan: ang kasiyahan ay hindi dapat makamit sa kapinsalaan ng inyong kaligtasan. Kung kayo ay pagod, nahihilo, gutom, o hindi matatag ang emosyon, maghintay. Ibalik ang inyong enerhiya. Uminom ng tubig. Magpahinga. Karapat-dapat ang inyong katawan sa respeto na iyon. At kung sa tingin ninyo ay madaling iwasan ang pagkakamaling ito, mag-isip muli, dahil ang susunod ay hindi lamang pumipinsala sa inyong katawan. Binabago nito ang pag-iisip ng inyong utak sa paraang hindi na nakakabawi ang karamihan sa mga lalaki. Ikatlong pagkakamali, paggamit ng pornografiya na sumisira sa chemistry ng inyong utak. Nagsisimula ito ng simple. Marahil ay nag-iisa kayo isang gabi, hindi makatulog. Nag-i-scroll kayo, nagkiklik,
at may lumitaw na video, isang bagay na mas matindi kaysa sa inyong nakasanayan. May naramdaman kayong muli. Tila bago ito kapanapanabik matingkad. Kaya bumabalik kayo kinabukasan at sa susunod pa. Ang hindi ninyo namamalayan ay ang inyong utak, ang parehong utak na tumutulong sa pag-regulate ng inyong mood, presyon ng dugo, memorya at sexual function ay dahan-dahang binabago ang wiring sa bawat click. Sa edad na ito, ang inyong utak ay mas sensitibo kaysa dati. Ang dopamine, ang kemikal sa likod ng pagka-excite at gantimpala, ay hindi na dumadaloy ng kasing laya o kasing tuloy-tuloy tulad ng dati. Kapag binabahan ninyo ito ng high-intensity stimulation, malalakas na tunog, mabilis na pagpapalit ng eksena, hindi makatotohanang mga senaryo, ang inyong sistema ay nag-o-overreact. Sa paglipas ng panahon ito ay nagiging manhid. Kailangan ninyo ng mas marami para makaramdam ng mas kaunti. At nang hindi namamalayan humihinto na kayong tumugon sa tunay na mundo, ang banayad na haplos ng inyong kapareha, ang init ng balat, ang kagandahan ng tunay na intimasya. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga nakatatandang lalaki na pumapasok na bigo at nalilito. Hindi na nila mapanatili ang ereksyon sa kanilang asawa kahit na hinahangad nila ang pagiging malapit. Pakiramdam nila ay manhid sila, malayo ang emosyon. Ang kanilang isipan ay puno ng mga imaheng hindi nila maalis, ngunit ang kanilang mga puso ay pagod na at ang kanilang mga katawan din. Ang kapalit ng pagkakamaling ito ay hindi lamang nawalang intimasya. Ito ay nawalang kalusugan. Ang chronic overstimulation ay naiugnay sa nabawasang daloy ng dugo sa prefrontal cortex, ang mismong bahagi ng inyong utak na responsable sa paggawa ng desisyon, regulasyon ng emosyon at mahabang buhay. Oo, mahabang buhay. Sa paglipas ng panahon ito ay humahantong sa pagkapagod, depresyon, paghina ng memorya, at kahit na mas mataas na panganib para sa maagang cognitive disorders. Maaaring iniisip ninyo na ito'y hindi nakapipinsala na wala kayong sinasaktan. Ngunit ang katotohanan, sinasaktan ninyo ang inyong sarili ng tahimik at dahan-dahan. Ang pinsala ay hindi nakikita sa isang gabi. Nakikita ito sa mga bagay na hindi na ninyo nararamdaman, sa kagalakang hindi na ninyo nararanasan sa mga taon na lumilipas nang hindi ninyo namamalayan. Kaya tanungin ang inyong sarili, sulit ba ito? At kung sa tingin ninyo ay isip lamang ninyo ang naaapektuhan nito, mag-isip muli. Dahil ang susunod na pagkakamali ay umaatake sa isang bagay na mas vulnerable pa, isang bagay na binabalewala ng karamihan sa mga lalaki, hanggang sa huli na ang lahat ang inyong prostate. Ang mangyayari doon ay maaaring magbago sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ika-4 na pagkakamali, pagbabalewala sa mga babalang senyales ng prostate. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nang may mga nakatatandang lalaki na umupo sa tapat ko sa aking opisina na minamaliit ang kanilang nararamdamang discomfort na may kasamang nerbyosong tawa. Bahagi lang naman ito ng pagtanda, di ba? Sabi nila. Ngunit ang katotohanan, ang kadalasang binabalewala ng mga lalaki bilang mga ordinaryong bagay na dulot ng edad ay madalas na desperadong pagtatangka ng katawan na magbigay ng alarma.
At wala nang mas totoo pa rito kaysa sa prostate. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong prostate ay nagiging mas vulnerable, mas madaling mamaga lumaki at magkaroon ng dysfunction. Ngunit ang mga senyales ay hindi laging dramatiko. Marahil ay nakaramdam kayo ng bahagyang pananakit sa ibabang bahagi ng inyong balakang pagkatapos labasan. Marahil ang paglabas ng similya ay biglang kakaiba, mas kaunting presyon, o kahit na kakaibang sakit. Marahil nagbago ang kulay ng inyong similya. Marahil napansin ninyo ang pangangailangang umihi pagkatapos agad ng pagsasalsal o mahinang daloy ng ihi na tumatagal ng ilang oras. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga pulang bandera. Ang pagsasalsal na may namamaga o iritadong prostate ay maaaring lubhang magpalala sa kondisyon. Bawat pag-urong habang nag-oorgasmo ay naglalagay ng stress sa glandula. Kung ito ay namamaga o maselan, na nanganganib kayo sa maliliit na punit pinsala sa tissue at pangmatagalang pamamaga. Ang pamamagang iyon ay hindi nananatili sa isang lugar lamang. Dahan-dahan itong kumakalat, naaapektuhan ang pantog urinary tract at maging ang inyong immune system. Sa paglipas ng panahon, ang chronic inflammation ay nag-aambag hindi lamang sa mga problema sa pag-ihi, kundi pati na rin sa pagkapagod, brain fog, at kahit na mas mataas na panganib ng ilang uri ng kanser. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Danilo, isang 71 anyos na lalaki, ay ilang buwan nang nakararamdam ng paninikip sa balakang ngunit walang sinasabi. Inakala niyang ito ay pagtanda lamang. Nagpatuloy siya sa pagsasalsal, binabalewala ang discomfort, iniisip na hindi ito nakapipinsala. Nang sa wakas ay pumunta siya sa akin, ang kanyang prostate ay halos doble na ang laki kumpara sa malusog na sukat at nakararanas na siya ng mga unang senyales ng urinary retention. Kinailangan ng ilang buwan ng paggamot at pagbabago sa pamumuhay upang maibalik sa dati ang pinsala at masuwerte pa siya. Ang kapalit ng pagbabalewala sa mga sintomas na ito ay maaaring mapanira. Ang ilang mga lalaki ay nawawalan ng kontrol sa pantog. Ang iba ay tahimik na nagdurusa sa chronic pelvic pain. At ang iilan na kalulungkot ay hindi kailanman napapansin ang mga babalang senyales bago kumalat ang kanser. Pakiusap, pakinggan ang inyong katawan. Ang pagsasalsal ay hindi mapanganib sa sarili nito, ngunit ang paggawa nito habang ang inyong prostate ay namamaga, iritado o hindi malusog, iyan ay isang sugal na ayaw ninyong pasukin. At habang ang prostate ay may sariling mga panganib, may isang huling pagkakamali na tumatama ng mas malalim hindi lamang sa katawan, kundi sa puso. Ito ang hindi pinag-uusapan ng lahat, ngunit tahimik na nagnanakaw ng mga taon mula sa milyon-milyong kalalakihan. Pag-usapan natin ito. Ikalimang pagkakamali, pagsasalsal ng nag-iisa upang iwasan ang intimasya. Mahirap pag-usapan ang isang ito dahil hindi lamang ito tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa puso, sa kaluluwa. At para sa maraming nakatatandang lalaki, ito ang tahimik na kirot na hindi kailanman nababanggit ng malakas. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang daan-daang kalalakihan sa kanilang edad, 60s, 70s, kahit 80s, na nagsabi sa akin
na regular pa rin silang nagsasalsal, hindi para sa kasiyahan, hindi para sa pasyon, kundi dahil mas madali ito kaysa sa koneksyon. Hindi ito nangangailangan ng pagiging vulnerable. Hindi ito nanganganib sa pagtanggi. Mas ligtas itong pakiramdam kaysa sa pakikipag-ugnayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay nagiging higit pa sa isang pribadong kilos. Ito ay nagiging isang pader, isang tahimik na pag-urong mula sa mundo. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakapipinsalang paraan ng pagpapatahan sa sarili ay maaaring maging chronic emotional isolation. Humihinto kayong sumubok, humihinto kayong humaplos, humihinto kayong hayaan ang inyong sarili na makita. At narito ang katotohanang ayaw harapin ng marami, ang matagalang kalungkutan ay nakamamatay. Hindi ito nangyayari sa isang dramatikong paraan. Dahan-dahan itong nangyayari, kaunting bawas sa tawa, bawat araw, kaunting dagdag sa pagkabalisa. Tumaas ang presyon ng dugo. Nagiging pira-piraso ang tulog. Humihina ang immune system. Nagsisimula ang depresyon. At sa paglipas ng panahon, ang katawan na dating masigla at tumutugon ay nagsisimulang masira. Malinaw ang agham, ang mga lalaking namumuhay sa matagalang emosyonal na pag-iisa, kahit na malusog ang pangangatawan, ay nasa mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay ng hanggang 26%. Hindi dahil sila ay may sakit, kundi dahil ang katawan ng tao ay hindi kailanman idinisenyo upang mabuhay ng walang haplos pagmamahal at emosyonal na pagiging malapit. Ang pagsasalsal ng nag-iisa ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit ninanakawan nito ang katawan ng isang bagay na mas mahalaga, koneksyon. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Haroldo 76 taong gulang. 10 taon na siyang byudo. Sinabi niya sa akin na huminto na siyang makipag-date dahil pakiramdam niya ay masyado na siyang matanda, masyadong pagod, masyadong nahihiya sa kung paano nagbago ang kanyang katawan. Mas madali lang mag-isa, sabi niya. Ngunit sa parehong hininga, inamin niyang pakiramdam niya ay manhid siya nawawala, hindi nakikita. Hindi siya namamatay sa sakit. Namamatay siya dahil sa kawalan ng koneksyon. Ang halagang binabayaran ninyo sa pagkakamaling ito ay hindi nasusukat sa mga sandali. Nasusukat ito sa mga taong nawala sa kalungkutan, sa mga relasyong hindi kailanman hinabol, sa init na hindi na muling naramdaman. Ang pagsasalsal ay hindi dapat pumalit sa intimasya. Dapat itong umakma rito. At sa yugtong ito ng buhay, karapat-dapat kayo sa pareho. Ngayong natuklasan na natin ang 5 nakatagong pagkakamali, humakbang tayo paatras. Dahil ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pag-iwas sa panganib, kundi ang pag-unawa kung paano protektahan ang inyong kalusugan, ang inyong puso, at ang inyong hinaharap. Ang tunay na halaga ng pagbabalewala sa mga senyales. Kung nakaabot kayo hanggang dito, alam na ninyo na ang usapang ito ay hindi talaga tungkol sa pagsasalsal. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa tahimik na mga paraan kung paano nating mga lalaki, madalas na napapabayaan ang ating kalusugan, binabaliwala ang ating sakit at nananahimik tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob natin. At minsan, ang katahimikang iyon ay may kapalit
na hindi natin namamalayan hanggang sa huli na ang lahat. Napag-usapan natin ang mga pisikal na panganib, kung paano ang pagpigil ng hininga o sobrang pag-ire ay maaaring biglang makapanghina sa pusong hindi na kasing tatag ng dati. Tiningnan natin ang mga panganib ng labis na pagpapagod sa sarili kapag ang inyong katawan ay halos wala ng laman. Itinutulak ito lampas sa mga limitasyon nito sa paghahanap ng ilang sandali ng ginhawa. Ginalugad natin kung paano ang patuloy na pagbaha ng mga artipisyal na imahe mula sa pornografiya ay hindi lamang nagbabago ng inyong mga pagnanasa. Binabago nito ang inyong utak, dahan-dahang sinisipsip ang saya mula sa tunay na koneksyon at intimasya. Natuklasan natin kung paano ang pagbabalewala sa mga sintomas ng prostate, ang maliliit na babalang senyales na madalas balewalain ng karamihan sa mga lalaki, ay maaaring tahimik na humantong sa pangmatagalang pinsala o mas malala pa. At nagtapos tayo sa pinakamahirap na katotohanan sa lahat, ang emosyonal na halaga ng pag-iisa sa sarili ng pagpili sa solong ginhawa kaysa sa ibinahaging intimasya, at kung paano ang dahan-dahang pagkakahiwalay na iyon mula sa iba ay maaaring tahimik na magnakaw ng mga taon sa inyong buhay, hindi sa drama kundi sa katahimikan. Nakipagtrabaho ako sa mga kalalakihan sa buong karera ko, malalakas na lalaki, mapagmalaking lalaki, mabubuting lalaki na hindi alam kung gaano sila kalapit sa bingit hanggang sa pinilit sila ng kanilang mga katawan na huminto. Ang layunin ko ngayon ay hindi ang hiyain o takutin kayo. Ito ay upang mag-alok ng salamin, isang sandali ng paghinto, isang pagkakataon upang pakinggan kung ano ang maaaring ibinubulong sa inyo ng inyong katawan at espiritu sa loob ng maraming taon. Hindi kayo sira, hindi kayo masyadong matanda, at hindi kayo nag-iisa. Ngunit ngayon na ang panahon upang huminto sa pagkilos ng naka-autopilot. Simulan ninyong bigyang pansin kung paano ninyo hinahawakan ang inyong sarili, kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili, at kung paano kayo nananatiling konektado sa mundo sa inyong paligid. Dahil ang inyong buhay, ang inyong tunay buo makabuluhang buhay, ay nasa inyong mga kamay pa rin. Huwag hayaang nakawin ng mga tahimik na pagkakamaling ito ang inyong pinaghirapang ingatan. Karapat-dapat kayo sa kalusugan. Karapat-dapat kayo sa koneksyon. At higit sa lahat, karapat-dapat kayo sa oras-oras na hindi tahimik na lumilipas. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi. Ang tunay na lakas sa ating pagtanda ay hindi tungkol sa hindi kailanman pagbagsak. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga panganib, pakikinig sa ating mga katawan ng may karunungan, at pagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mga pagbabago gaano man nakaugat ang ating mga gawi. Ito ay tungkol sa pagpili ng buhay, koneksyon at kalusugan bawat isang araw. Gawin ang pagbabago ngayon dahil hindi pa huli ang lahat, para magsimulang mamuhay ng mas mabuti, mas buo at mas matagal. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring huwag itong sarilinin. Ibahagi ang artikulong ito sa ibang lalaki sa inyong buhay, isang kaibigan, kapatid, ama na kailangang marinig ito. Ang inyong kagalingan ay mahalaga.